Pero pag tinanong mo, anong pangalan ng Diyos? Jehovah, aray ko, sablay pa rin. Sablay pa rin po. Ano po? Kaya kung nabanggit nyo kung anong klase kayong Kristiyano, kung kayo'y Katoliko, born again, Protestante, pag tinanong ko po kayo, pare-pareho kayo. Sino ang Diyos? Yung Diyos Ama. Tapos meron kayong Diyos Anak. Tapos meron pa kayong Diyos Espiritu Santo. Binabanggit natin lagi dito yan. Yung sinasabi nyong Diyos na nag-iisa, sa inyo po may tatlong persona. Binanggit po ni Ustad kanina, iba yung Ama sa Anak. Hindi pwedeng pagsamahin yan. Yung Ama, natural, mas matanda sa Anak. Yung Anak, mas bata sa Ama. Pag sinama mo pa yung Diyos Espiritu Santo, lalo na pong magulo yan. Kaya, yung Diyos sa Islam, ito pa lang po yung unang katangian. Yung Diyos sa Islam na si Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na nag-iisa, walang kasama, walang anak, walang kagaya, walang katulad. Pero yung Diyos na po sa kakristyanuhan, I'm sorry, bukod sa merong anak, meron pang kasamang isa pa, yung Diyos Espiritu Santo. Pag pinagsama-sama mo, ang paniniwala nila, isa pa rin. Hindi po isa yan. Huwag niyo pong lokohin yung katalinuhan niyo. Matatalino po kayo. Hindi totoo, kahit sa Biblia, hindi totoo na yung Diyos Ama at Diyos Anak at yung Diyos Espiritu Santo, iisa. Walang talata sa Biblia ng Trinity o yung Holy Trinity. Wala po. Baka po may magbabasa dyan. Ano po? Unang Juan 5:7, King James Version. King James Version. Pag binasa mo, yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo o yung Holy Ghost, iisa sila. Yung 1 John 5:7 po na yan, tinigok na. Pag sinabi pong tinugok na, inalis na po ng mga modern Bible scholars. Inalis na po sa mga bagong version ng mga Biblia. Bakit po inalis yung 1 John 5:7 na nasa King James Version? Napatunayan po, yan ay isang later addition. Dagdag. Pag sinabi pong dagdag, imbento. Imbento po. Dahil napatunayan lang imbento yan. So, sa NIV, Revised Standard Version, New Revised Standard Version, o sa lahat man ng Biblia ang bago ngayon, bukod lang yung King James Version, siya lang po yung mababasa sa 1 John 5:7 na yung tatlo na yun, iisa. Ngayon po, tinigok na yan, alis na yan. Wala na ibig sabihin, alhamdulillah, napatunayan, yan po'y imbento sa Biblia. Meaning to say, wala na pong natitirang katunayan maging sa Biblia na yung Diyos may tatlong persona. Imbento yan, sister. So sa amin, yung unang katangian pa lang ng Diyos, ang Diyos nag-iisa, walang kagaya, walang anak, walang katulad, bagsak na agad yung paniniwala sa Diyos, sa inyong Diyos, na ang Diyos ay may tatlong persona. Pangalawa, lalo na ito yung sensitive, yung pangalawa, yung pangalan pa lang ng Diyos sa amin, kinumpirma sa banal na Quran, ang huling kapahayagan ng dakilang tagapaglikha, ang banal na Quran, ano po? Ito po, mahigit na 3,000 beses mababasa sa banal na Quran na sinabi ng Allah na ang kanyang pangalan ay Allah. Pero sa Biblia, ano po? Sa Biblia, ewan ko ba, ito, Biblia, hawak ko. Sa Biblia, ano ba talaga ang pangalan ng Diyos? Sa bawat version ng Biblia, may pangalan ng Diyos. Sa pangkatoliko po nakalagay, Yahweh. Sa pangsaksi ni Jehovah. Sa mga pangprotestante, Lord God. Sa iba pa, Ama. Ano ba talaga? So sa pangalan pa lamang po, may problema na yung Diyos na kinikilala ng mga Muslim. Walang problema. Sa inyo, ang laki ng problema. Anong pangalan ng Diyos? At gaano ka-importanting alam natin ang pangalan ng Diyos? Sapagkat sa pangalan ng Diyos, diyan natin siya sasambahin. Hindi po ba yung Lord's Prayer? Yung Lord's Prayer, kaisa-isang dasal na itinuro ni Kristo na ganito kayo pag nagdasal, sabi niya sa Kristo. Sa aklat ni Mateo, ano po, sa 9. Sabi po niya, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo? Ito yung tanong dun eh. Paano mong sasambahin ang Diyos sa pangalan niya kung hindi mo alam ang pangalan niya? Diba? Kung hindi mo alam ang pangalan niya. Tandaan natin, yung Ama na diniscuss natin kanina, Ustads, hindi pangalan ng Diyos yan. Nireject na ng mga Bible yan. Ng mga pag-uusap natin kanina pa. So, ano ngayon ang pangalan ng Diyos? Sister o brother yung nagtanong sa aming mga Muslim, alhamdulillah, wala kaming problema pagdating sa pagsamba kung sino yung Diyos na dapat sambahin. Kung ano yung pangalan ng Diyos na dapat sambahin, wala kaming problema. Sa inyo po, ang laki ng problema nyo. Ano ang pangalan ng Diyos? Dapat alam mo, dahil pag hindi mo alam ang pangalan ng Diyos, paano mo siya sasambahin? Paano mo sasambahin ng Diyos? Napakadelikado niya. Napakadelikado. At ito pa, ang higit sa lahat,
Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay ng kapahayagan sa banal na Quran. Nasabi ng dakilang tagapaglikha, anumang kasalanan ng tao, anumang kasalanan nagawa ng tao, kayang patawarin ng Allah kung kanyang nanaisin, maliban sa isa. Yung sumamba ka na may iba pang Diyos maliban sa Kanya. Yung nagtambal ka ng pagsamba kay Allah, yung shirk na tinatawag sa Islam. Pag ganyan ang pagsamba mo sa Diyos na meron siyang katambal, meron kang tinatangbal, anong sabi ng dakilang tagapaglikha? Hindi niya patatawarin ito. Ito yung kasalanang hindi niya patatawarin. At ang tao na kinamatayan yung ganyang paniniwala na ang Diyos po ay may katambal, may anak, may kagaya, may kasama sa pagiging Diyos, sila po'y ibibilang ng Diyos sa mga talunan na itatapon at susunugin sa impyerno. Allah. Susunugin po sa impyerno po yung mga nagtatambal sa Diyos. Subalit, alhamdulillah, sa Islam, dito po itinuro yung tunay na pagsamba sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang magsabi ng La ilaha illallah, papapasukin ng dakilang tagapaglikha sa kanyang paraiso. Sino man daw taong magsabi ng walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah, papapasukin ng Allah sa kanyang paraiso. Alhamdulillah. Ito, sister o brother na nagtanong, ito yung kaibahan. Malaking kaibahan sa Islam nung tunay na nag-iisang Diyos. Hindi totoo yung sinasabi mo nag-iisang Diyos sa inyo. Hindi totoo. Alamin mo, kapatid o sister. Alamin mo, o brother. Hindi totoo. Sa Islam lamang matatagpuan na mayroong nag-iisang tunay na Diyos. Sa Islam lamang. Wala sa ibang pananampalataya yan. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Lang po talagang pinagkahiwalay lamang ng Kristiyano at ng Muslim ay yung Diyos na sinasamba. Talaga pong magkaiba ng Diyos sila. Ano po, tanggapin na po natin ang katotohanan. Ano po, masakit man tanggapin, diretso po tayong mangusap. Ano po, ang Diyos ng mga Kristiyano, inilalahat ko na po, ano po, ano man sekta na reliyon yan, dating daan, ano po, na pinamumunuan ni Ka Eli, peki po ang Diyos niyan. Katoliko, peki rin po ang Diyos niyan. Iglesia ni Cristo, peki rin po yan. Saksi ni Jehovah, peki din po yan. Born again, peki din po. Baptist, peki din. Presbyterian, Espiritista, peki po lahat yan. Ano po? Ha? Oo. Ano man pong sekta ng reliyong Kristyanismo, tanggapin na po natin ang napakasakit na katotohanan. Ano po? Ang Diyos na sinasamba ng kakristyanuhan ay peking Diyos. Sapagkat iisa lang po ang tunay na Diyos na dapat sambahin ng sangkatauhan. Hindi ko po sinasabing Diyos lamang po ito ng Muslim. Ano po? Diyos din po talaga ito ng Kristiyano, kaya lang, ayaw nyo yung sambahin eh. Ibang Diyos po ang kinilala nyo sinamba eh. Ano po? Sino po ba yung Diyos na dapat sambahin? Di yung Diyos po nasa Biblia na nagpakilala at sa Quran, magkakampi naman po yun. Di naman magkaaway yung dalawang aklat na yan. Pagdating po sa pagkilala sa tunay na Diyos, ang dalawang aklat pong ito, ang Quran at ang Biblia, magkakampit, magkasundo. Ano po? Nagpakilala ang Diyos sa Biblia at Quran na siya'y nagtataglay ng katangian niya. At pag wala po sa katangian niyaon, ang inyong Diyos na sinasamba, ano po, na binanggit mismo sa Biblia at Quran, ay kapwa-tawad po tayo, mga mahal naming mga kakristyanuhan. Titiyakin ko po to. Titiyakin ko po sa inyo, peki ang Diyos ninyo. At ang unang pong katangian ng tunay na Diyos, sa ayaw sa gusto natin, sentido común. Practical lang po, ang Diyos ay nag-iisa. At pag sinabing isa, wala na pong maglalaro ng mga katanungan sa inyong isip. Wala na pong mga tinatawag na magkakaroon ng mga another imagination sa inyong isipan na yung isang yan ay hinati natin sa tatlo. O nagkaroon ng tatlong kulay pa. O nagkahati-hati at sila'y tinawag na isa. Ano po? Hindi po ganun. Pag sinabing isa lamang ang Diyos, tunay na iisa ang Diyos. Hindi pa pwede yung isa ay maging tatlo. O tatlo gawing isa ng Diyos ang kanyang sarili. Dahil lalabag po yan na sinungaling na ang Diyos, sinungaling pa yung sugo niya. At ang masakit yung isa sa mga sugong bumanggit na iisa lamang ang tunay na Diyos, si Kristo, idinamay niyo pa na siya rin ay Diyos. Samantalang yung Kristo na nagpahayag na iisa lamang ang tunay na Diyos, ano po?
Ipinakilala niya nga eh. Kaya hindi sinabing ako eh, kundi ikaw. Pag sinabing ikaw, meron po siyang itinuturo. Meron po siyang ipinakikilala. Meron po siyang ipinopoint. Clear po yan. Ano po? Yan po isang napakalinaw. Ito pagkakasabi ni Kristo, no, ipakilala ni Kristo ang pangunahing katangian ng Diyos eh. Di ba kapatid na Abdullah? 1:17 talatang 3. Huwag mo na isama yung sarili niya. Yung sarili ni Kristo. Yun na lang ipinakilala niya. Opo, ganito po nakalagay sa 1:17 talatang 3. Papasahin po natin. Tingnan niyo po ang linaw ng Tagalog. 3. At ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalaning kanila, ang iisang tunay na Diyos. Ang linaw eh. Sa King James Version, ganito pagkakasabi. Opo. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ay dyan din, di ba? Opo. Pagkakasabi. Basahin mo ulit. Ang babaw. At ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalaning kanila. Kanila! Merong Opo. pinopoint. Opo, may tinuturo May siya. itinuturo si Kristo. Opo. Hindi niya itinuturo yung sarili niya, kapatid na Abdullah, hindi ba? Correct. Opo, tuloy natin. Oo. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalaning kanila, ang iisa at tunay na Diyos. At pagkatapos, itinuro naman yung sarili niya, sabi niya. At si Jesucristo na iyong sinugo. Kita mo na ang ginaw-linaw. Sugo. At si Jesus Kristo naman na iyong isinugo naman. Isinugo. Hindi ba kapatid na Abdullah? Magkaiba sila. Magkaiba yan eh. Yung nagsugo sa isinugo eh. Opo. Ipinakikilala ni Kristo, yung nagsugo sa Kanya, yun ang kaisa-isang tunay na Diyos. Tunay! Hindi peke. Hindi peke! Allahu Ang Diyos po ninyo, ginawa niyong peke eh. Ginawa niyong tatlo, isa na parang kape na 3-in-1 eh. Opo. May Inisulto gatas, niyo may ang kape. Diyos eh. Ano po? Hindi niya rin sinabing ako'y isa naging tatlo eh. Na insultong magagawa ng tao sa kanyang tagapaglikha. Nilikha ka ng Diyos, pero ibang Diyos Yun sinimba mo. kinilala mo na lumikha sa'yo. Allahu Akbar. Malaki insulto po yun eh. Kaya nga ang sabi mismo ng banal na Quran eh, ang linaw-linaw sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano po? Chapter 4, verse 48 ng banal na Quran eh. Ano po? Babasahin po natin sa Tagalog yan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yusrik billahi faqad iftama ithman athima. Sadaqallahu alazim. Ganito po ang pagkakaliwat sa Tagalog niyan, napakaganda eh. Ito po ang tinan niyo ang Quran, kung gaano kaganda na talaga namang manghawakan ka ng buong higpit. Allahu Akbar. Pag hinawakan po niyo po ng buong higpit ang talatang ito, tiyak, magiging gabay niyo po hanggang sa huling araw na inyong hininga. Basa kapatid Abdullah. Surah An-Nisa, chapter 4, verse 48. Sabi po sa wikang Tagalog na po, katotohanan, si Allah ay hindi magpapatawad sa kasalanan ng pagtatambal sa Kanya sa pagsamba. Datapwat siya ay magpapatawad kung ano ang kulang at hindi nakaabot sa sino mang Kanyang maibigan. At sino mang magtambal ng pagsamba kay Allah, katotohanan, siya ay gumawa ng kahambal-hambal na kasalanan. Kahindik-hindik Allahu Akbar. na hindi mapapatawad ng Allah. Yes. Subhanallah. So, yung kumilala ka ng ibang tagapaglikha, kapatid na Abdullah eh. Wag na yung kumilala, tinambalan mo eh. Opo. Tinambalan mo siya na may kasama siya, dalawa sila na lumikha. Ano bang klaseng Diyos siya? Bakit kinakailangan pa? Nung ligayin niya ang mundong ito, ang kalawakan, bakit kinakailangan pa may katulong siya? Baka hindi niya kayang gawing mag-isa. Ibig sabihin, mahina yung Diyos na yan. Napakahinang Diyos naman yan! Subhanallah yan. Kaya bakit natin gagawin ang Diyos ay tatlo, isa o dalawa? Na may kasama pa! Para lamang malikha niya ang sanlibutan at sa mundong ito. Yan po'y malaking insulto sa Diyos eh. So, unang katangian pa lamang po ng Diyos ay magkakampi po ang Biblia at Quran. Mga magulang at mga kapatid. Yun po ang simpleng bagay na maunawaan ninyo. Pangalawa, ang sabi ng Biblia at Quran, simple-simple, ang Diyos ay walang hanggan.
walang pangangailangan, hindi nagugutom, hindi napapagod, hindi magpapahinga. Allah, Pangatlo po, magkasundo naman ang Quran at Biblia. Ang Diyos ay hindi gumawa ng anak. Dahil sentido komun po, praktikal. Hindi gagawa ang Diyos ng anak niya. At kung sakasakaling gagawa po siya ng anak, hindi siya gagawa ng anak na tao. Hindi rin siya gagawa ng anak na hayop. Opo naman. Iyakan dahil Diyos siya, hindi niya ibababa ang kategorya o kalagayan ng kanyang gagawing anak na siyang magiging tagapagmana niya kung sakasakaling siya ay Magkaanak. matigok. Magkatikot. O hindi po ba? Correct. Kaya yung magiging anak po ng Diyos ay Diyos din. Pag nagkaroon po ng anak ang Diyos, hindi po ba't magiging dalawa na ang Diyos? Ano ba naman? Pag hindi pa naman nanyo naintindihan ang isang napakalinaw na aral, abay hindi ko na po alam kung ano pong magandang wika ang pwede kong gamitin para maunawaan nyo ang nais kong iparating. Si Kristo po, hindi kailanman nangaral at sinabi sa sangkatauhan na siya'y anak ng Diyos. Correct. Wala pong ganyang iniaral si Kristo. Kaya anumang sekta ng reliyon, anumang mga uri ng pagkatao ng mga nangangaral na yan, anumang reliyon na kanilang pinangangaral, the moment na ang aral, dala-dala nilang aral o doktrina, ipinapakilala nila si Kristo bilang anak ng Diyos, itakwil nyo na po ang ganyang reliyon. Wow, Akbar. Dahil bakit? Ay bay, ito po'y hamon sa katinuan ng inyong utak. Kung si Kristo po ay anak ng Diyos, merong nagpaanak sa Kanya. Ilan na po ang Diyos? Napakasimple po, dalawa na. ang Diyos. Huwag nyo nang lukuhin ang sarili nyo. See? At ang pangatlo, sabi ng Quran at Biblia, magkasundo, ang Diyos ay walang kagaya. Kaya hindi po siya tatawaging Diyos Ama, God the Father. Dahil wala nga po siyang kagaya, hindi po sakop ng ating isipan kung ano ang anyo ng Diyos. Hindi siya lalaki, hindi siya babae, mga magulang at mga kapatid. Ano po? Sa bago nating listener, umaasa ako sa maikling oras na aming pamamahayag na ito ay naiparating namin sa iyo ng malinaw ang tunay na Diyos na dapat nating sambahin. Dito tayo magkasama-sama dahil tiyakan ito ang landas na matuwid, Sirat al-Mustaqim, na dapat nating tahakin. Sa ngalan po ng aking mga kasamahan dito, Sheikh Nur Hernandez, Sheikh Khalid Gonzalez, Sheikh Akrim Maya, Abdul Majid Chan, at kapatid na Abdul Jalil Arabit, at kapatid na Abdullah Masaki, ito po ang inyong lingkod, Ustad Ahmad Barcelon. Tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagsusumikap at patawarin tayo sa ating mga nagagawang kasalanan. Wakir dawana, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Assalamualaikum. It seems so far away. So we live our lives in silence, pretending not to hear the voices of our people. The cry is so, so clear. Why do we stand by spectating while our brothers cry jihad? We are bound by one conviction. We believe